Hello guys, meron tayong kaunting pag-usapan ngayong actually gabi na. So ngayong gabi, regarding sa time of use, because there's a lot of friends na nagtatanong paano daw yung battery is magiging grid tie. Supposed to be dapat pagdating ng gabi, during the daytime ma-full charge, and then sa gabi is ma-discharge. Is yun na po yung lagi kong sinasabi sa inyo na when it comes to grid tie, pwede nyong gamitin yung inyong battery sa time of use. Okay. So may time of use dito, no? Yeah. Time of use. Sa time of use nito, siyempre, ito yung tinatawag nating grid tie tandem, pero battery at saka grid. Pwede rin naman sa umaga, battery or solar panel, grid and battery. Kung ayaw mo kumuha ng power sa grid, ma-maintain mo siya, pwede kang kumuha sa battery. So, yun yung paglalaruan natin ngayon. Ano? So, paano nga ba? Paano nga ba yung solusyon? Pero hindi po lahat ng naka-default sa day hybrid is papabayaan mo na lang. Halimbawa, yung 5 kilowatt. Yung 5 kilowatt is, ang default nito is always 5,000 per time. No? Ang problema, kapag nagsalpa ka ng battery, nag-check ka ng time of use, yung po ay ang maximum discharge na lalabas doon is 5,000. Kung 20%, 80% ang nakalagay sa iyo, so 20% yung wala. So sa 20%, kung kaya niyang i-discharge yung 5 kilowatt, i-discharge niya yung 5 kilowatt. No? Yun po yung nagiging sitwasyon do sa time of use using. Ako naman kasi pag personal kong gamit sa time of use ko, sa inverter ko, hindi ko siya pina 5 kilowatt. Kasi ang normal kong discharge per time sa usage ko is always nasa 3 kilowatt lang yung pinakamataas. So, the rest, pero sa umaga, dahil may harvest ng solar panel, hindi ko siya ginagamit. So, ang nakalagay sa akin, mula 5 to 9, is 100%. Zero power and 100%. So, yun yung ginagawa ko. So, hindi ko naman kailangan sa umaga kasi may solar panel na. And during, sapat naman yung power. Kung maglalagay lang ako, makulimlim, pero hindi ko naman binababa dahil baka mag-brown out, kailangan ko rin ng backup. So, bago natin pag-usapan yung backup na yon. So, sa time of use, sabi ko nga, sinisiro power ko siya, and then 100%. Sa time of use po kasi, ang pinag-uusapan kung ano yung mga percentage na handon per time, yung po ay state of charge. Ibig sabihin, SOC siya sa ibang meaning or sa abbreviation, state of charge. Ngayon, sa state of charge po na yon, makikita nyo kung yan po ay naka 100%. Ako naka 100% ako sa 5 to 9. Kung naka 100%, pagdating ng umaga, 100% standby yung aking battery. And then, the next time na papasok is ilan? 9 to 12 o 9 to 1 o bahala na kayo. Dun sa time na susunod na yon is dahil may solar naman, may harvest naman yung solar, ginagawa ko siyang 100% ulit. Malakas ang sikat ng araw, and then 0% ulit. So 0% power, power niya is 0, and then battery status o state of charge is 100%. So, nagtataka yung iba, bakit daw yung kanilang battery is hindi na umaangat ng 100%. Always nasa 99, 92, 95. Ano? Kung gusto niyo pong ma-trigger into 100% ang inyong battery, that's the secret na manonotice nyo sa inverter nyo. Pag nilagay nyo siya
sa 100% setting do sa time of use, during in the morning, magwa 100% siya. Kung nangyayari po sa inyo yung 95 na lang, ayaw siyang tumaas, or 75 na lang, ayaw siyang tumaas, ilagay nyo sa 100% yung morning nyo. Ilagay nyo sa 100% yung state of charge and 0 power sa baba. Kapag ano yun, do sa next time, sunod-sunod, yung, alam next na kasunod nyo na is 12 o'clock hanggang alas 3, 1300. So, pag 1200 into 1300, o kaya 1000 into 1300, kung malakas pa ang sikat ng araw, is, pwede mo siyang i-maintain ulit na 0 power and then 100% yung state of charge of battery. Ngayon, dahil pahapon na, gabi na, so pwede mo siyang i-discharge sa hapon dahil medyo makulimlim na ang sikat ng araw, kailangan na ng tulong dahil lumalakas na yung usage mo, so kailangan mo ng help sa battery. So, ang purpose natin is later, yung battery is mag-discharge para tumulong sa ganung sitwasyon. So, papasok na yung gabi. Okay? So, pag nilagay mo siya ng, naglagay ka ng 80%, o, 3,000 lang, kasi ang ginagamit mo naman talaga lang, hindi naman 5 kilowatt. So, mini-maintain mo, napapansin mo, hanggang 3 kilowatt, kilowatt lang ilagay mo. And then, para hindi naman masyado masira ang battery, dahil naka-default nga ng 5 kilowatt, hanggat hindi kaya ng battery mo mag-supply ng 5 kilowatt, huwag mong ilalagay. Pero, kapag ang battery mo ay can supply a 5,000 watt ng yung lakas na yun kaya nyo ibigay, pwede mong ilagay yun. Pero kung hindi naka-description sa battery ang 5 kilowatt, huwag mong gagawin. Kasi pipilitin lang ng inverter mo na ilabas yung 5 kilowatt. Mantalang ang description ng battery mo is ilan. Lalo po sa mga high-tech na battery, na mas mga 10 years, 5 years, may nakalagay po diyang lagi kayo magbabasa ng discharge current, yung maximum discharge. So, ilang ba? For example, I have 50 ampere sa battery ko. So, although 100 ampere ang capacity, pero ang discharge capacity lang only niya is 50 ampere. So, ilan ba yung 50 ampere sa wattage? Ang 50 ampere sa wattage is almost, hindi eksakto is 2,500 watts. Okay? 2,500 watts ang kaya lang i-discharge ng battery. So, ako as installer, is nilalagay ko lang yung tamang discharge ng battery kasi hindi niya naman kayang bunutin. Kung ilalagay mo dun yung 5,000 watts at hindi akma dun sa discharge power ng battery mo, is bibiglain lang ng inverter mo yung battery mo dahil kailangan mo ng power. Which is mali po ang paglalagay po ng or naiwanan sa default yung power niya dun sa time of use. So, make sure po na kaya mag-discharge ng inyong battery sa 5 kilowatt. So, isang helpful tips po, meron lang po tayong 50 ampere. Ilan ang 50 ampere sa 48 volts is 2,000. Kasi ang battery kasi is nagmamaximum ng 51, 52, 54. So, mostly, ang computation ng battery is nasa 51.2. Okay? So, pag minultiply mo siya, 50 amperes, tapos multiply by 51 volts, 51.2, is almost nasa 2,500 lang. Okay? So, kung ikaw naman ay 100 ampere, tapos 100 din yung battery mo ang discharge, discharge current, ang pinag-uusapan natin. Bakit discharge current ang pinag-uusapan natin? Ito yung lakas na pwedeng i-handle or discharge current na pwedeng i-handle nung BMS sa loob ng battery. Battery management system. Yung iba, nag-a-apply pa ng
baka daw pwedeng lagyan ng active balancer. No, yung iba po kasing BMS or ibang battery na branded is meron na, integrate na siya o built-in na doon sa system. So, nagsa-self-balancing na siya. Yung muna kailangan ng active balancer, no? So, yun yung mga battery na medyo high-tech ng konti. So, yun. Kung 100 ampere ang iyong discharge, so maglalagay ka ng ilan? So, multiply mo lang kasi ang 5 kilowatt is nasa 125 ampere. So, ang 100 ampere is nasa ano lang. So, 4 kilowatt. 4 kilowatt. So, 4 kilowatt ang ilalagay mo. So, yun ang helpful tips ko sa inyo na pag-aralan nyo ang time of use kasi malaki pong bagay yung pagmamanipula ng battery nang hindi po sagad at nasa tama lang yung discharge, hindi po napipilitan yung battery na i-discharge because yung inverter mo is humihingi ng ganung power. So, take note, make sure na yung akma yung ating description ng battery with the inverter. Okay? So, wag po kayo magre-rely dun sa ating minsan kasi lumalabas dun sa ating DEGE yung maximum description charge at discharge ng battery. BMS po yun na limit, maximum limit. Opo, tama po yun, nilalabas talaga ng iyong BMS connection going to inverter. Pero yung battery mo is may description na 50 ampere lang, 60 ampere lang, is 100 ampere lang ang maximum discharge. Yun yung recommended na mga battery manufacturer na dapat mong sundin na hindi dapat na over discharge ang battery. So malaking factor yun. Pag hindi mo sinunod yun, maaring nagkakaroon ng discrepancy. Bakit hindi? Hindi na bumabalik sa 100%. Hindi na siya napupuno because may na-damage na doon sa isang cell. Okay? One more thing, meron po tayo, kapag nakabili kayo ng mga battery 15S, ibig sabihin po, limitado yung discharge current na makukuha mo sa kanya as mas mababa yung power. Pag gumamit ka naman ng 16S, which is mas maraming battery, yung po ay series ng battery. Ang tawag po doon natin ay 16S at saka 15S. 15 series of the battery cell na 3.2 volts, I think, tapos yung voltage per cell yon, per battery, no? Or yung kung prismatic ang laman niya sa loob, no? O LiPo4, ganun natural sa LiPo4, mga ganun eh. So, kung sa 16S, kadalasan niya mas malakas ang discharge kasi mas malaking bunot ng current. Actually, mas lamang talaga eh. Kung sa logic mong titingnan, isang 16S mas malakas as mas marami na hindi agad nadidrain. Okay? So, mag-iingat kayo sa pagsiset ng inyong time of use, DEA inverter, mapa 3 kilowatt hybrid 3.6 or 5 kilowatt, 8 kilowatt, 12 kilowatt, and 16 kilowatt, 12 and 16 kilowatt. Okay. So, malaking factor po kung pag-aaralan nyo ang time of use. Time of use ay para sa inyong battery discharging na makakatulong sa night time usage ninyo or during anong tawag ng ibang tao is yung load shedding. Ibig sabihin mas malakas yung iyong kain ng kuryente that time o kaya gabi, umaga, yun yung nagpi-peak load ka, no? Kung sa planta is may peak load, ikaw ay may peak load din. Okay? So, ang peak load mo siguro, sabihin natin nasa gabi. Kasi gumagamit ka ng mga mas maraming aircon or sa gabi ka gumagamit ng lahat ng appliance. Okay? So, i-manage po mabuti ang inyong time of use. Pag-aralan niyo po muna kasi kayo po yung mga owner ng inyong system ng hybrid DEA ay nasa sa inyo din po yung pag-control ng usage para maalagaan nyo pa yung inyong mga battery. Kahit anong brand. Basta, kung kayo po ay magdi-discharge ng battery by using time of use, is kailangan yung pag-aralan.
So, sana sa mga installer is maturuan yung mga kliyente sa paggamit ng time of use. Para naman at least magawa nila kung wala ka, hindi ka makontak, so magagawa ng mga kliyente. Okay? So pag-aralan po ang time of use sa lahat po ng manunood ng video na to. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa Solar Isang Pinoy Tech. Ayan nyo po, dadami pa yung ating pag-explain patungkol sa inverter, lalo na sa DE, no? Kasi dumadami yung mga medyo nakakalimot dun sa program ng DE, no po. So, salamat po sa inyong pakikinig.